Psalm 100. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and not we ourselves. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. In Jesus' name, amen. Amen. Let's sing to the Lord with all our hearts. Let's come. Now it's the time to worship. Yes, the Lord. Let's sing to the Lord. Come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Let's sing to the
God is my victory and He is here. Yes, the Lord, you are here with us. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and goer with Christ, so firm on His promise and stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, you are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. Yes, the Lord. All of my life, in every season, you are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. Yes, the Lord. All of my life, in every season, you are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. All of my life, in every season, you are still God. I have the reason to sing. I have the reason to worship. Yes, the Lord. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory and He is here. Yes, the Lord, you are here with us. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, being with us. This is my prayer in the harvest, when favor and confidence flow. I know I'll feel to be empty again. This seed I've received, I will sow. Basahin natin sa Bible. Our topic is taken from the book of Matthew, chapter 16, verses 13 to 20. Let's all read together. Verse 13, okay? When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Well, they replied, "Some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah or one of the other prophets." Then they asked them, "But who do you say I am?" Simon Peter answered, "You are the Messiah, the Son of the living God." Jesus replied, "You are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I say to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven." Then He sternly warned the disciples not to tell anyone that He was the Messiah. Let's pray. Father God, we praise you and thank you. We honor you, Father God, through your word. Muli, Panginoon Sus, ay hinihingi namin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Apart from you, Father God, hindi po namin kayang unawain ang mga salita mo. Kaya't kayo po ang magbigay ng pangunawa sa amin. And I pray, Lord Jesus, that you have anointed my lips, O Lord God, and my heart, so that the very word that I will speak to your people are the words that come from you, Father. Salamat po, Lord, for your anointing. And I pray, Lord Jesus of Nazareth, that you will manifest your presence in our midst. Let your presence fill us sa pamagitan ng mga salita mo, Lord. Salamat po for the power of your word, dahil ang salita mo ang
kapangyarihan mo para sa ikaliligtas namin. So today we welcome you, God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Praise God. So, upo tayo. We welcome ang mga online viewers, ang mga naka-tune in sa live streaming. And we are blessed dahil isang araw na naman ang ginawa ng Panginoon Jesus para po tayo ay sama-samang mag-aral ng kanyang salita. Amen? Ang ating buhay ay nangangailangan ng salita ng Diyos para tayo ay palaging malakas at tayo ay, sabi nga ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas natin. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin maunawa ng kaligtasan, hindi natin makikilala ang Panginoong Jesus na siyang sinugo ng Panginoong Jesus para tayong lahat ay maligtas. So today, ang mensahe ng Diyos ay entitled dito, The Key of Heaven. Amen. Ano ba ang key? Di ba kapag tayo merong key, ang key ay isang maliit na bagay na kapag ito'y ginamit natin, we can turn the door open. We can turn anumang bagay. Pwede natin gamitin para ito'y mabuksan or maisara. Amen? So, sa ating mga buhay, kapag tayo ay pumasok, for example, sa eskwelahan, hindi tayo makakapasok kapag wala tayong susi. Amen? Kapag tayo ay nagpadala ng pera, hinihingi ang identification nating lahat. Tinitingnan ang ating ID. Hindi tayo makakapagpadala kapag expired ng ating mga ID. Even sa Pilipinas ngayon, matindi ang ginagawa nitong pandemya, di ba? Kasi nga, ang iba ay mayroong mga mandatory vaccination na required. For example, hindi ka makakakain sa restaurant or sa mga hotel. At ang tinatanong ay, kung dati ang itinatanong ay may ID ka, ngayon ang tinatanong is, vaccinated ka ba? Vaccinated ka ba o hindi? Kung vaccinated ka, pasok. Kung hindi ka naman vaccinated, out. Hindi ka pwedeng pumasok. Pero sa atin, yun nga ang malaking, sabi nga ng mga nakakausap sa Pilipinas, yun ang kailangan na ipag-pray natin kasi ang mandatory vaccination is hindi dapat i-allowed sa Pilipinas. Pero ngayon, sa atin spiritually, meron tayong susi. Spiritually, kailangan meron tayong susi para tayo daw ay makapasok sa heaven. At ito yung pag-uusapan natin, the key to heaven. At sinasabi nga, yung ating confession, yung ating declaration, yung ating belief, at yung ating pamumuhay, ito ang magbibigay sa atin ng malaking susi para tayo ay makapasok sa heaven. Sino ba? Ano ba ang susi para tayo ay makapasok sa heaven? So, kung titingnan natin, ang sinasabi sa Bible, no one can enter the kingdom of God unless one is born again. So sinasabi doon, ang pagiging born again daw, sa Bible, sinasabi nga, ito nga yung si Nicodemus, nung siya ay kausap niya ang Panginoong Jesus. Sabi niya, Lord Jesus, sabi niya, Rabbi, kausap niya si Lord Jesus dito. At sabi niya, Panginoon, alam kong ikaw ay isang mula sa Diyos dahil walang makagagawa ng lahat ng ginawa mong himala, maliban ikaw ay suma sa Diyos. And God and the Lord Jesus answered Nicodemus, sabi niya, huwag kayong magtaka in Tagalog, do not be surprised at my saying. And the Lord said, you must be born again. And the Bible says, very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of Spirit. So yung ating pagkilala sa Panginoong Jesus, yung ating relasyon sa Panginoong Jesus, yun ang magdadala ng key sa atin para tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Yung ating relasyon, ibig sabihin, hindi lang natin kilala ang Panginoong Jesus, kundi sa pamagitan ng ating relationship kay Jesus Christ, magkakaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa Diyos dahil siya ang sinugo ng Panginoon para tayo ay iligtas niya. So without knowing Jesus Christ as our personal Lord and Savior, hindi tayo makakapasok sa heaven. Because sabi nga, no one can enter the kingdom of heaven unless he or she, they are born again.
Ibig sabihin, by water and spirit. Pag sinabi natin born of spirit, ibig sabihin, meron tayong kapanganakan. Unang-una, pinanganak tayo sa ating mga physical na katawan, at kapag tayo daw ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, tayo will be born in the Spirit. Ito yung sinasabi, na tayo ay kailangan na isilang sa Espiritu. Pagiging born again. Kaya sinasabi, Lord, I'm born again. Unless one is born of water. Kaya yung born again is panibagong ating pagsilang sa Panginoong Hesus. So, ang isang key na question na tatanungin ng Panginoon para tayo ay makapasok sa langit is, who do you say I am? Ito yung key question na sinasabi ng Panginoon. Ito ang dapat nating sagutin. Amen? Kung ngayon sinasabi natin na sa eskwelahan, hindi tayo makakapasok sa eskwelahan kung walang ID, kung walang identification natin. In the kingdom of heaven, ganun din. At ito ang isang question na dapat nating sagutin. Who do you say I am? Sino daw ba si Jesus? Sino si Jesus Christ sa ating mga puso? Amen? Kaya si Jesus Christ, nung siya ay kasama ng mga alagad, at pagkatapos niya magpagaling ng maraming sakit, sabi niya dito, kinausap niya ang kanyang mga alagad. When Jesus Christ, in Matthew 16 verse 13, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, who do people say the Son of Man is? And verse 14, well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, and one of the other prophets. Yun ang sagot. Yun daw ang mga haka-haka ng mga tao. At pagkatapos na marinig ni Jesus kung ano yung palagay ng mga tao sa kanya, tinanong niya si Peter. Sabi niya, Peter, how about you? Who do you say I am? And Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Amen? Kaya ito rin ang tanong, pinakamalaking tanong na ating sasagutin para tayo ay makapasok sa langit. Ibig sabihin, sinasabi dito niyang Panginoong Sus, kung if anyone say na si Jesus Christ ay isa lang sa mga prophets, katulad ni Elijah, ni Jeremiah, sabi niya, hindi kayo makakapasok sa langit. Amen? Kaya nung sinagot ni Peter, si Jesus, sabi niya, Jesus, you are the Messiah, the Son of the living God. Sabi ni Jesus, pinagpala ka, Peter, dahil ang katotohanan na iyan ay hindi nanggaling sa tao, kundi ang katotohanan na iyan ay nanggaling sa Diyos Ama. Ibig sabihin, ang ating Diyos Ama ang pumili at naghayag ng katotohanan na ito sa iyo. Amen? Ito ang pinakamalaking tanong na dapat nating sagutin sa ating mga buhay. Kaya nga, yung ating confession, kung ang confession natin ay katulad lamang ng mga nagtaong nagsabi siya si John the Baptist or si Elijah, sabi ng Panginoong Sus, hindi pa nahayag sa iyo kung sino talaga ako. Hindi ka pa pinili ng Diyos Ama para makilala kung sino ang Messiah. Kasi sabi ni Lord, mapalad ka kasi ang naghayag ng katotohanan na yan ay ang Diyos Ama. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakarating sa Panginoong Sus, bilang Panginoon na tagapagligtas natin, kilala natin si Jesus Christ as the Son of God, the Messiah, tayo daw ay hinirang na ng Diyos at pinili na ng Diyos sa atin. Amen? Kaya, ang ating key para tayo ay makapasok sa heaven is yung kilalanin natin si Jesus Christ as the Son of God, the Son of the living God. Dahil sa pamagitan ng Panginoong Hesus, sabi niya, makakarating tayo sa kay God the Father. Yun ang sinasabi ni Lord Jesus, no one can come to the Father. I am the way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through me. Kaya He is the key, hindi lang siya way, siya yung susi para tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos, ibinibigay natin sa tao ang isang malaking key. Ibinibigay natin si Jesus na siya ang susi sa kaharian ng langit. At yung mga tao na magsasara ng pintuan para kay Jesus, ay sinasabi doon, sila ay yung mapapahamak. Pero si Jesus na kumakatok sa ating puso, kapag binuksan natin ang ating mga puso sa Panginoong Sus, at tinanggap natin si Jesus as the key para tayo makapasok sa langit. Sabi ng Panginoon, mapala daw ang lahat
ng kumikilala kay Jesus as the Son of God. Amen? Tunay na pinagpala po tayo. Bakit tayo pinagpala ng Diyos? Kasi nga, kapag nasa atin ang Panginoong Yesus, tayo ay tinatawag ng Diyos na kanyang bayan. Kapag tayo ay bayan ng Diyos, sabi ng Panginoong Yesus, ako ay maninirahan sa kanila, ako ay magiging Diyos nila, at ako ay magiging, and they will be my people. Ito ang sinabi ng Panginoong Yesus in 2 Corinthians 6 verse 16, what agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Amen? So yung ating declaration, yung ating confession, yung ating belief ay napakahalaga kung sino ang Panginoong Sus sa ating mga buhay. Kasi pag ang ating Diyos ay kinalala natin na siya ang Messiah at Son of God, ang pangako ng Panginoong Sus siya ay mananahan sa ating mga puso. Kaya tayo ay pinagpala na ng Diyos. Dahil ang lahat ng nanalig sa Panginoong Sus, sabi niya, ang nakatira sa atin ay walang iba kundi ang makapangyarihan Diyos. Amen? Kasi nung tayo wala pa sa Panginoong Sus, hindi naman talaga tayo malalim sa ating relasyon sa Diyos. Kilala natin ang Panginoong Sus, pero wala tayong karanasan sa Kanya, hindi natin na-experience ang malalim na relasyon sa ating Diyos. Dahil nga wala siya sa atin. Pero once na tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga puso, kasama natin ang Diyos. At walang pwedeng, sabi nga doon, paano tayo hindi magtatagumpay kung ang Diyos na makapangyarihan ay kasama natin sa ating mga buhay. Amen? Kaya tayong lahat nananalig sa Panginoong Hesus na siya ang Messiah, the Son of the living God, we are the temple of God. Yun ang sinasabi niya, we are the temple of the living God. Kaya yung temple daw, di ba kapag temple or isang building, meron siyang isang bato, meron siyang haligi or pinaka-cornerstone, chief cornerstone, na ito yung chief cornerstone na ito, yun yung matibay na pundasyon ng ating buhay. Kaya yun po ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Kapag tinanggap natin si Jesus Christ, ang pundasyon ng ating mga buhay ay walang iba kundi ang matibay na bato. Yung parang tayo isang mga gusali, isang buhay na gusali, katawan ng Panginoong Hesus. At ang pundasyon ng ating mga buhay ay ang salita ni Jesus at ang mismong ang Panginoong Hesus na nakatira sa atin. Kaya nga daw tayo ay pinag-uugnay-ugnay ng Panginoong Hesus para at tayo ay maging isang templo ng Diyos kung saan si Jesus Christ ay nakatira sa atin. At kapag nakatira ang Diyos sa atin, tayong lahat ay tagumpay na sa buhay na ito. Amen? Lahat tayo ay tagumpay. Dahil si Jesucristo nakatira na sa ating mga buhay, tulog tayo at gising. Ang Panginoong Hesus ay nakatira sa ating buhay. So, kung si Jesus is nakatira sa ating buhay, tayo daw ay tatawagin niyang mga people of God at hindi lang people of God. Kasi kapag people of God, mas malalim kapag tayo tinatawag na mga anak ng Diyos. Amen? We are now children of God, and bilang mga anak ng Diyos, sabi doon, tayong lahat ay pinagpala na ng Diyos Ama. Amen? Kaya ano daw ang ating hilingin sa Ama, sa pangalan ng Panginoon, ito daw ay matatanggap natin dahil nga tayo ay mga anak ng Diyos. So, sis palipat. The temple of God. Kaya tayo sinasabing temple of God because ang Diyos na makapangyarihan ang nakatira sa atin. Kaya kapag tayo ay nakatira, kapag ang ating buhay ay ang Panginoong Hesus ang nakatira sa ating buhay, walang pwedeng tumalo sa atin kasi si Jesus Christ ang makapangyarihan sa lahat. So, kung si Jesus Christ ay nakatira na sa atin, bakit ba sinasabi ng iba na bakit tayo nagkakasala pa kung nakatira na sa atin si Jesus? Amen? Yun nga ang katotohanan. Dahil kahit nakatira na ang Panginoon sa atin, meron tayong kailangang gawin. Hindi lang natin siya dapat tinanggap. Hindi lang yung pagtanggap natin sa Panginoon Sus ang simula ng ating kaligtasan, pero hanggang ang kaganapan ng kaligtasan natin ay hindi pa nagaganap sa muling pagparito ng Panginoon, hinihingi ng Panginoon na tayo ay maging tapat sa Kanya, na tayo ay sumunod sa Kanya. Tandaan natin na yung tinanggap natin si Jesus Christ
ang divine nature mismo, si Hesus Kristo mismo ang tinanggap natin. Kaya yung ating sinful nature ay pinalitan na ng divine nature. Sino yung divine nature natin? Si Jesus Christ. Sa yung ating divine nature na nakatira sa atin. Ibig sabihin, yung kanyang substance, yung kanyang buong katauhan ang tinanggap natin. Kaya pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, sabi doon, yung tayong lahat daw, dapat ay hindi na natin paghariin ang makasalanan sa ating mga katawan. Kaya ang dahilan po, kaya tayo ay nagkakasala pa, because kahit tayo tinanggap sa Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible, huwag daw nating paghahariin ang kasalanan sa ating mga katawan. That's the reason na kahit tinanggap natin si Jesus, tayo ay nagkakasala pa rin. Kaya nga sabi ng Panginoon, pag tinanggap natin ang Panginoong Hesus, dapat daw ay isusuot natin ang bagong pagkatao. At itong bagong pagkatao ay si Jesus Christ, na kalarawan niya sa kanyang kabanalan at sa kanyang katuwiran. Amen? Yun ang sinasabi ng Panginoon na dahil tayo'y mga anak na ng Diyos, ang ating lumang pagkatao, ang ating dating pagkatao ay wala na kasi nga para tayong mga bagong nilalang na dinimitan na, sinuutan na tayo ng bagong pagkatao. At ang bagong pagkatao na tinanggap natin, ang divine nature ni Jesus Christ na nakatira sa atin. Kaya nakikita natin na tayo, nag-iiba ng pagkilos, nag-iiba tayo ng ating pananalita dahil nga ang mismo yung buhay ng Panginoon Hesus ang nahahayag sa ating mga buhay. Amen? So sabi dito, do not let sin control the way you live and do not give in to sinful desires. Ito ang dahilan na kahit na nasa atin na ang Panginoong Hesus, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakataon na tayo ay magkasala dahil nga yung pag sa time na tayo ay nahulog sa kasalanan, yung kasalanan ang nagkokontrola sa atin. Pero ang kabutihan ng Diyos, ang katotohanan ay pinagkaloob ng Diyos sa atin ang banal na Espiritu na siyang ating kapangyarihan para makalaban tayo sa lahat ng gawa ng kaaway, sa lahat ng kasalanan. Amen? So tayong lahat ay mga anak ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ang tinanggap natin. Kaya tayong lahat, sabi doon, do not let sin control the way you live. Kaya napakahalaga na sa mga times na tayo ay natetempt na magkasala, kailangan hingin natin, Panginoong Hesus, hindi ko kayang labanan ito. Tulungan mo ako na malampasan ko ito na hindi ako mahulog dito sa pagkakasala. Kapag inamin natin yung ating kahinaan sa Diyos, ang Panginoong Hesus ang magbibigay ng kalakasan sa atin para tayo ay ma-overcome natin ang lahat ng sin sa ating mga buhay. Kasi ang katotohanan, nasa atin na ang Panginoong Hesus. Ang kailangan lang natin talaga ay mag-fully surrender tayo to Jesus Christ Himself. Amen? Kaya nga kapag tayo ay nasa Panginoong Hesus, napakalaga yung ating pag-aaral ng kanyang salita. Kasi without the Word of God, hindi tayo marirefresh, marirenew sa ating mind. At naalala ko yung isang testimony ng kaopisina ko. She is, babae pala siya. Binago siya talaga ng Panginoong Hesus. Yung buhay ng Panginoong Hesus ay nahayag talaga sa kanya. Yung aking katrabaho, magkapatid sila, kasamahan ko sa Dubai, magkapatid sila, pareho silang nagtatrabaho sa school. Ang panganay, yung matanda sa kanila ay administrator sa school. At ang isa namang kapatid niya ay sa school din nagtatrabaho. Ang trabaho niya naman ay assistant teacher. At itong assistant teacher na ito, na born again siya. At ang asawa niya ay maraming babae. At pinoproblema niya araw-gabi ang kanyang asawa. Ngayon itong si Gina, yung tawag dito, yung mas bata, nakakilala sa Panginoon Hesus na born again siya. Nung na-born again siya, wala siyang ginagawa kundi lagi siyang nasa terrace. Nananalangin siya at
umiiyak siya palagi sa Panginoong Sus. Kasi nga, yung burden niya, yung kanyang asawa, maraming babae, laging nagsasama ng babae kung saan-saan, hindi niya talaga siya matahimik sa kanyang asawa. So, nung na-born again siya, natagpuan niya talaga ang kapayapaan sa Panginoong. So, dahil magkasama sila sa bahay ng kanyang kapatid, at itong kapatid niya ay tomboy. Tomboy ang panganay na kapatid niya. At dahil nga siya na-born again sa terrace ng bahay siya pumupunta para siya ay manalangin. At yung terrace na yon is sliding door. So kapag siya ay nananalangin at laging umiiyak sa Panginoong Sus, nakikita niya kung ano ang ginagawa ng kanyang kapatid. So nagtataka siya, yung kanyang kapatid na tomboy, nagtataka siya, bakit? Ano kayang nangyayari sa kapatid ko na ito? Parang kulto ata ang nasamahan niya. Lagi na lang hindi siya nakain, yayain kong kumain, ayaw kumain. Kasi nga, may nagpa-fast siya. Pagkatapos, nasisilip niya sa terrace, hindi niya naririnig ang mga ano doon kasi nga sliding door, pero wala siyang ginagawa kundi naiyak siya. Kaya sabi niya, ano nangyayari sa kapatid ko? Hindi ko alam kung ano nangyayari. Etong kapatid niya nga, dahil administrator siya sa school, sabi niya, nagpaalam siya sa kanyang principal. Kasi kahit sa eskwelahan, ang kanyang kapatid ay anong tawag dito, lagi siyang umiiyak. So ang ginawa nitong kapatid niya, dahil nga siya ay administrator sa school, ipinagpaalam niya sa kanyang principal. Sabi niya, Ma'am, pwedeng pauwiin ko muna ang kapatid ko kasi hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Lagi na lang siyang naiyak sa terrace. At kapag yayain ko kumain, hindi lang sabay sa pagkain. Lagi na lamang ayaw kumain. Kaya ang sabi naman niya, ibibili ko na lang ng ticket kasi nga hindi pa time ang kanyang pagbakasyon. Papauwiin ko muna, kailangan makapagpahinga siya sa bahay sa Pilipinas. So, nung pumayag ang kanyang principal, ang ginawa niya, patapos niya, tinawag niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang pamilya. Sabi niya, hindi ko alam kung anong nangyari dito kay Gina. Lagi na lamang siyang umiiyak at hindi sumasabay sa akin sa pagkain. Ang sabi ng kanyang mga kapatid, sabi niya, buti pa'y samahan mo kung saan napunta yan. Puntahan mo, samahan mo, o sundan mo. Kaya ang ginawa nung babae, yung panganay na kapatid niya, siya ay tomboy, sinundan niya. At siya ay pumunta doon sa simbahan na pinupuntahan niya, sa born again Christian. Sabi niya, itong kapatid ko nahihibang na, hindi ko na alam kung anong ginagawa. Ang ginawa naman ni Lord, nung pagpunta niya doon, itong tomboy na ito, na panganay, nag-testimony after siya na umalis at sinundan niya. Tayo ay nag-alala, sabi ng Panginoon, ito hindi makakapagpahaba ng buhay natin. Imbis kapag tayo nag-alala, mababawasan. Kumbaga, dahil nga ang ating kalusugan ay magiging apektado kapag tayo nag-alala. Kaya sabi ni Lord, huwag kayong mag-alala. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon or maya. Kasi nga sabi ni Lord, ang mga ibon at mga maya, pinapakain ko, gaano pa kaya kayo ng mga anak ko. Amen? So napakahalaga yung ating relasyon sa Diyos. Kasi kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo ay dumudulog sa Kanya para hingin natin ang lahat ng ating kailangan sa Panginoong Sus. At ang gusto ng Panginoong Sus, makita ng Diyos sa atin ang pananalig natin, yung ating pananampalataya sa Kanya na siya lamang ang makapagbibigay ng ating mga kailangan. Amen? So, kailangan natin, huwag tayo mag-alala. Kasi nga, kung ang heaven na itinalaga ng Panginoon Sus sa atin ay nakahanda na para sa atin, at sa heaven, yung ating kailangan ay nasa atin, we must be blessed. Kasi nga, ang Diyos na nakatira sa atin, siyang may-ari ng lahat ng bagay. Ang kailangan lang natin ay, Lord, papasalamat ako. Kailangan unahan na natin siya ng pasasalamat. Lord, salamat. Inaangkin ko na ang trabaho na ito na inilaan mo sa akin. Lord, salamat. At nakatira ka sa akin. Dahil ikay nakatira sa akin, malakas ang aking katawan, malusog ang aking katawan, ang aking dugo, ang aking balat, ang aking lahat ng buong katawan ko ay malakas. Kaya kailangan na yung confession natin napakahalaga din. Sabihin natin, Lord, nakatira ka sa akin. Kaya't ikay nakatira sa akin, ang aking buong katauhan, ako'y masaya, ako'y payapa, ako'y puno ng kapayapaan, ng karunungan. Mahalaga yung ating confession kasi nga si Jesus Christ ay nakatira na sa atin. Kaya nga ako, kapag ako'y nakatingin sa salamin, kasi tinanggal ko na ang salamin, ayokong magsalamin. Sinasabi ko lang, kinakausap ko ang salamin, ikaw mata, malinaw ka.
Si Moses ay tumanda siya, 120 years old, hindi siya nanlabo ang mata, walang imposible sa Diyos, malinaw ka, hindi ka malabo. Kaya dinideclare ko kasi ang Panginoon Sus ay nakatira sa akin, ang mata ko ay extension ng mata ng Pangsus. Kaya mahalaga yung i-confess natin sa ating mga buhay. Amen? So, dahil nakatira ang Panginoon Sus sa atin, siya yung ating kalakasan, siya yung ating buhay. Kaya i-declare natin, Lord, sa araw na ito, kasama kita, saan man ako pumunta, ligtas ako, walang makakalapit sa akin, lalo na ang virus. Amen? So, i-ano natin yan. Kailangan mag-declare tayo sa ating mga buhay palagi. So, amen. So, nakita natin, yung key sa heaven, sino ang key natin para makapasok sa heaven? Si Jesus Christ. At sabi niya, itong heaven ay nakatalaga para sa church. At sino yung mga church? Ito yung representative, katulad ng si Peter. Yung church is the blood, yung tinubos ng dugo ng Panginoon Sus. At ang church siya yung pinapahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon Sus, ang Diyos ay nalulugod na talaga sa atin ang heaven. Pero sino daw ang mag-i-inherit ng heaven? Sabi dito in 1 Corinthians 6:9-10, do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? So sabi ng Panginoon, yun daw mga unrighteous ay hindi daw makaka-inherit ng kingdom of God. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners will inherit the kingdom of God. Amen? Pero gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi niya, for God so loved the world. For God so loved. Sino ang love ni Lord? God loved the fornicators. God loved the idolaters. Mahal ng Diyos ang mga adulterers, homosexuals, sodomites, at lahat ng unrighteous. Kaya nga yung salita ng Diyos ay pinapangaral para ang susi, para makapasok tayo sa heaven, ay matanggap nating lahat. Amen? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kasi sabi niya, mahal ko ang buong mundo, ang sanlibutan. At dahil mahal ko, sabi niya, I will give the kingdom of God. You will inherit the kingdom of God. Kaya tayong lahat, habang tayo nandito, yung ating susi, hawak-hawak natin ang susi. Kailangan maghahayag din tayo ng susi na ito sa ating mga kakilala. Kasi hawak natin. Yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, ibinibigay natin ang malaking susi sa kanila para sila ay makapasok din sa heaven. At katulad nito, nung kumatok ang Panginoon sa puso natin, nung tayo nagbukas na kanyang puso para sa kanya, sabi niya, tayong lahat ay nakatalaga na sa Panginoon Sus. Tayong lahat ay kabilang na sa kaharian ng Diyos at mamanahin natin ang kaharian ng Diyos pagdating ng Panginoon Sus sa atin. Amen? The kingdom of God ay nakalaan po sa atin. Kaya yung mapalad tayo, kasi nga the kingdom of God is within us. Ano sinasabi ng Panginoon Sus? Saan ba na nandoon ang paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay nasa puso ng mga taong nananalig sa Kanya. Kaya mapalad tayo. We are victorious and we are blessed dahil ang paghahari ng Diyos ay nakatira sa atin. Amen? At si Jesucristo na siya ang hari, ang naghahari sa atin. Kaya pag pinag-aralan natin ang Biblia ay patungkol sa kaharian ng Diyos at patungkol sa isang hari at patuloy sa magiging anak ng mga hari. At tayo yun. Kaya kapag tayo ay pinili ng Diyos, sinirang ng Diyos para sa kanyang kaharian, mapalad tayo kasi kabilang tayo sa kanyang kaharian. Amen? So, ano sabi dito? Now, in Acts 20 verse 28, so guard yourself and God's people. Tayo daw ay mga anak ng Diyos, pag-ingatan daw natin ang ating mga sarili. Bakit natin kailangan pag-ingatan ang ating sarili? Kasi nga yung kaligtasan natin ay hindi pa natin kumpletong nagaganap sa ating mga buhay. Hanggat wala pa ang Panginoong Jesus sa atin, sabi ng Panginoon, ingatan natin ang ating mga sarili. The blood brought, sabi dito, the church purchased with His own blood. At tayo daw ay inappoint na ng Panginoong Jesus para sa kanyang kaharian. Ingatan natin ang ating mga sarili hanggang sa makamta natin ang ganap na kaligtasan ng ating Diyos. Amen? So, tayo, pag sinabi ng Panginoon, we are the blood purchased church, ito yung si Peter, representative dito sa Bible na ito, sa
sa Bible verse na ito ay si Peter. The one who confesses that Jesus Christ is the Messiah, the Son of God. At lahat ng nagko-confess na si Jesus Christ is the Messiah, yun ang sinasabi ng church. Tayo yun. Lahat na nagko-confess na si Jesus Christ ay the Messiah, siya yung church. At dito sa Bible verse na ito, nire-represent siya ni Peter. Kaya tayo daw na lahat na mga anak ng Diyos, sabi dito in Matthew 16 verse 18, Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and the power of hell will not conquer it. So kapag tayo ay nagdeklara, katulad ni Peter, na Jesus, you are the Son of God, the Messiah, the Son of the living God, tayo yung church. Tayo yung sinasabi na mag-i-inherit ng kingdom of heaven. At kapag tayo daw ay church, sabi niya ni Jesus, I will build my church. And ito nga daw, yung church na itatayo ng pansus. Dahil nga tayo ay nag-confess na si Jesus Christ is our rock, siya yung matibay nating sandigan bilang mga templo ng Diyos, sabi niya, the kingdom, the power of hell will not conquer it. Ibig sabihin, tayong lahat na mga anak ng Diyos na nananalig na sa Panginoong Sus ay tagapagligtas natin. Sabi niya, the church, sabi niya, ay hindi pwedeng talunin ni Satanas, hindi siya pwedeng i-destroy, hindi siya pwedeng i-defeat, at hindi siya pwedeng i-shake ng kaaway. Amen? Dahil nga ang pundasyon ng ating pananampalataya ay walang iba, kundi ang Panginoong Sus ating mga buhay. Kaya napakahalaga na yung ating confession, ipapakilala natin palagi ang Panginoong Sus. Amen? Kasi ang marami na kahit na ipakilala natin ang Panginoong Sus, hindi nagkakaroon talaga ng pagsusuko ng buhay sa Panginoong Sus. Kaya daw, kapag tayo ay pinili at tinalaga ng Panginoong Sus na church, the devil and the demon of hell, sabi niya, will not ever conquer the church. Amen? Kaya mapalad tayo kasi nga ang kaharian ng Diyos ay nakatira sa atin. At sinasabi niya, dahil meron tayong susi, yung susi na yan, sabi niya, pwede tayong makapaggapos at makapag-permit dito sa lupa kung paano ito ay ipipermit at ipapayagan sa langit. Sabi ng Diyos, kung tayo ay nananalig sa Panginoong Hesus, magagawa daw natin kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesus at higit pa. Dahil nga nasa atin ang Panginoong Hesus at hindi natin yung magagawa dahil sa ating sariling lakas. Ibig sabihin, kapag tayo ay nanalig sa Panginoong Hesus, yung ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay nabubuhay pa, ay kaya natin gawin sa pamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi niya dito, whatever, and I will give you the keys of heaven, whatever you forbid on earth, whatever you forbid on earth will be forbidden in heaven, and whatever you permit on earth will be permitted in heaven. Kasi nga, yung kapangyarihan na dala natin, ang kapangyarihan na walang pwedeng makalupig sa atin. Kaya sino ba ang ginagapos natin? Sino ang fino-forbid natin dito sa earth? Ang fino-forbid natin, ang ginagapos natin dito, is si Satan at ang kanyang mga demonyo. Kasi ang gawa ni Satan ay to kill, to steal, and to destroy. Kaya sabi ni Lord, tayo daw, the church, who are built on the solid foundation of the rock, on Jesus Christ of Nazareth, meron tayong kapangyarihan na gumapos kay Satan. Dahil ang ginagawa niya ay hinaharang niya ang lahat ng mga bagay na tinalaga ng Panginoon sa atin. Amen? So whatever, ano daw ang ating gapusin dito at i-permit dito sa lupa, ito daw ay i-permit sa heaven. So ibig sabihin, meron tayong kapangyarihan na malaki. At ito yung sinasabi ng Panginoon na ito ang dapat nating i-practice sa ating buhay Kristiyano. Ito yung dapat natin na gawin. Hindi lang sa pamagitan ng ating pananalangin, kundi yung the power of the name of Jesus ay merong sobrang kapangyarihan para wasakin natin ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya kung tayo ay natatakot, lalo na sa COVID-19 virus, amen, kasi ang takot dinadala ng kaaway sa atin. Kaya pwede nating gapusin siya sa pangalan ng Panginoon. Meron tayong susi at ang susi na yan
magawnap ang kalooban ng Diyos in heaven as it is on earth as it is in heaven. Sabi ng Panginoon, gamitin natin ang ating otoridad. Kaya kung tayo may takot, espiritu ka ng takot, lumayas ka, sinasaway kita, hindi kita tinatanggap. Amen? Kailangan i-forbid natin si Satan at ang kanyang mga demonyo kasi meron tayong kapangyarihan na nananan sa atin. Kung tayo ay may sakit, karamdaman, i-ano natin, espiritu ng sakit sa ulo, espiritu ka ng lagnat, espiritu ka ng sipon, sinasaway kita, lumayas ka in the name of Jesus, get out, ubo, get out. So yun ang kapangyarihan na tinanggap natin sa Panginoon. Kasi meron tayong kapangyarihan na higit sa kapangyarihan, wala daw pwedeng makatalo sa atin. Hanggat tayo ay nandito sa lupa, gamitin natin ang kapangyarihan na ito. Ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, yung kanyang mga disipulo, nung tinawag niya, inutusan niya, I'll give you the power and authority. Anong authority niya? Heal the sick, raise the dead, cast out demons. Sabi niya, binibigyan ko yun ng authority. Kaya ngayon sabi niya, dahil tinanggap nyo ang Panginoong Jesus, kinonfess nyo ako na ako ang Panginoon nyo tagapagligtas, ako'y nananahan sa inyo, at ang kapangyarihan nyo ay hindi kayo pwedeng makonquer ng kaaway. Kaya tayo daw, mga anak ng Diyos ay more than conquerors na. Kaya anuman ang mga pwedeng ilagay sa atin ng kaaway, ano ba daw yan? Sabi niya, shall tribulation? Ang tribulation daw ba pwedeng makapagpahina sa atin? Pwedeng makapagpawasak sa church? Ang distress daw ba? Ang persecution? Pwede raw ba yan makapanghina sa atin? Makapag-conquer sa atin? Makapag-destroy sa atin? Ang famine, ang nakedness, ang peril or sword? Sabi ng Panginoon, hindi yan pwedeng makatalo sa atin. Anuman ang gawa ng kaaway, sabi ng Panginoon, ito'y tinapos na ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga si Jesus Christ ay namatay na sa krus. At siya ay muling nabuhay. Kaya lahat ng ating kailangan ay naganap na sa krus. Wala lang tayong kailangang gawin, kundi paniwalaan ang kanyang salita at manalig tayo sa Panginoong Jesus. Amen? Kaya habang tayo nandito, gampusin natin, sirain natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Kung nakita natin, kasi si Satan, gumagawa kasi siya ng isang sitwasyon na siya ang nasa likod ng mga sitwasyon na yan. For example, merong alam mo yung may away, nasa likod ng away na yan, si Satan, at gumagawa siya ng mga, nag-trigger siya na magalit. Pero alam mo na nasa likod ng sitwasyon na yan ay ang kaaway. Sabi ni Lord, hindi tayo pwedeng magapi ng kaaway kailanman. Hindi tayo pwedeng matalo ng kaaway kasi sobrang power ang tinanggap natin. Kaya gamitin natin ang power and authority na tinanggap ng Panginoon Jesus. Kaya ka napakapalad natin. Yung katotohanan na ito ay pinahayag sa atin ng Diyos. Kasi nung tayo wala pa kay Jesus, ano lang tayo? Sunod-sunuran tayo ng kaaway, hindi natin magawa na labanan kasi nga wala tayong alam. Pero ngayon, dahil si Jesus, hindi tayo makakontrol. Ngayon, kasi ngayon kapag may galit ka, o kaya naman meron kang takot, meron kang insomnia, meron kang hindi mapagkatulog, meron kang mga alalahanin sa buhay, ibigay natin ito sa Panginoong Jesus. At gamitan natin ng authority. Ibig sabihin, kasama ang prayer, kasama ang pagsamba sa Panginoon Jesus, kasama ang salita ng Diyos, pero gamitan din natin ang power. Kasi ang power ng Diyos ay nasa atin. So kapag sinaway natin ang kaaway, wala nang gagawin ang kaaway kundi sumunod. Kasi nga, siya ay tinalo na ni Jesus. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang kaaway ay nasa ilalim ng ating mga paa. Walang option si Satan, walang alternative siyang gagawin, kundi siya ay sumunod sa ating mga utos. Dahil nga siya ay defeated na forever. At pag sinabi natin na, di ba sinasabi sa salita ng Diyos, Lord, your word is forever settled in heaven. Kaya pag sinabi ni Lord na ang word ni Lord is forever settled in heaven, ang salita ng Diyos, pag i-confess natin, at ito'y dineklara natin, lalo na kung may ginagawa si Satan sa ating mga buhay, sabi ni Lord, ang kanyang salita is settled forever. Ibig sabihin, ang kanyang salita ay hindi mababago, hindi ito pwedeng magiba, hindi ito pwedeng sirain ng kaaway. Kaya whatever, ano man yung mga sitwasyon natin sa buhay, ang word ni Lord is powerful weapon para
tapusin natin ang lahat ng gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya mahalaga, meron tayong alam sa mga salita ng Diyos. Amen? Kaya kung tayo ay naguguluhan sa isang bagay, idalhin natin sa Panginoon Jesus, pero samahan din natin ang authority. Kasi sinabi dito, kung ano man daw ang ipagbawal natin dito sa lupa, ito ay pagbabawal sa heaven. Kaya sa ating mga personal na buhay, yung ating personal na pananalangin sa Diyos, yun ang victory natin. Doon pa lang victorious na tayo. Kasi sa spiritual realm, tinatalo na natin ang lahat ng gawa ng kaaway. Tapos sasamahan pa natin ang pagsamba ng worship. Amen? Si Jesus Christ ay yung offensive weapon natin. Inuunahan natin ang kaaway sa anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Kaya nga yung hipag ko, inaano ko rin yan, yung mga espiritu ng utang. Kasi nga ang hipag ko is na... Amen, kasi utang. Kasi nga yung tito lang ng lupa nasangla. Kaya ginagapos ko yan. Espiritu ka na nagsangla ng mga titulo ng lupa namin. Ginagapos kita, sinasaway kita in the name of Jesus Christ of Nazareth. At kapag sinaway natin yan, hindi agad-agad, pero pag ginamit natin talaga ang ating authority, yung lahat na nakialam, yung lahat ng mga espiritu ng utang na yan, lalaya tayo sa utang. Kaya anuman ang mga sitwasyon natin na alam natin na nandoon ang kaaway na kumikilo sa ating mga buhay, huwag nating hahayaan. Gamitin natin ang otoridad natin. Kasi binigay ng Panginoon Jesus ang ating authority para tayo ay hindi magapi ng kaaway. Natandaan natin, meron tayong higit na kapangyarihan at ang kapangyarihan na ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay. Kaya mapalad tayo. Tayo ay mga anak ng Diyos na tinubos ng Diyos sa kanyang dugo. At kapag tayo nagkasala, huwag tayo mag-atubili, humingi kaagad tayo ng tawad sa Panginoon Jesus. Kasi kapag tayo nagkasala, yun ang access ni Satan para tayo ay tirahin niya, para tayo ay atakihin niya. Kaya kung meron tayong naisip na masama man lamang sa ating kapwa, kung tayo ay merong nagawa, mag-release kaagad tayo ng tawad sa tao. Mag-release din tayo ng tawad sa Diyos. Lord, nagre-release ako ng tawad sa tao na ito. Nagre-release ako ng tawad sa taong nakasakit sa akin. Nagre-release ako ng tawad sa taong ginawa ako ng masama. Kapag ginawa natin yon, ang confession na yan, ino-honor ng Panginoong Jesus. At kapag ginawa natin yan, ang kaaway ay wala siyang magagawa sa atin. Kasi nga, nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. At ang nakikita ng kaaway sa atin ay ang dugo ng Panginoong Jesus. At doon, takot na takot si Satan. Amen? So tandaan natin, the power of heaven is upon us. Si Jesus Christ na makapangyarihan sa lahat. Ito ang ating key para makamta natin ang lahat ng kailangan natin sa heaven. Kasi everything na kailangan natin ay nasa heaven. Kaya nga lang itong kaaway. Pero ang kabutihan ng Diyos, tayong lahat ay binigyan ng authority ng Panginoon. In Matthew 10 verse 1, Jesus called these 12 disciples to Him and gave them authority to drive out impure spirits, to heal every diseases and sicknesses. At ito nga yung binigay din sa atin ng Panginoong Jesus. Nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, ang authority na kinuha ni Satan ay kinuha na ng Panginoong Jesus at itong authority nito ay binigay na ng Diyos sa atin. Amen? So we have the power and authority para gapusin ang kaaway. Kaya tayong lahat ay mapalad dahil tayo will inherit the kingdom of heaven. At alam na natin kung sino ang kinayan. Si Jesus Christ is the key at ang mahalagang tanong na kailangan natin sagutin ng kahit sinong tao, who do you think I am? Who do you say I am? Let us confess that Jesus Christ is the Messiah. At pag kinonfess natin ito, tayong lahat ay the church na mag-i-inherit ng kingdom of heaven. Amen? Kaya ang Diyos ay may covenant sa atin. Kaya ang Diyos po ay napakatapat sa ating mga buhay. Kaya ano man ang mga sitwasyon natin sa buhay, lagi tayong lalapit sa Panginoong Jesus. Kaya sabi dito sa Lamentation 3 verse 22, His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh in the morning. Isipin nyo, kapag tayo ay mga anak na ng Diyos, yung habag ng Panginoong Jesus sa atin ay araw-araw daw ay bago, afresh siya. Ibig sabihin, kung tayo ay na-stress sa maghapon, pagdating ng gabi, pag tayo lumapit sa Kanya, makakamta na naman natin ang habag ng Panginoon Jesus.
Pagising natin sa panibagong umaga, panibagong kalakasan na naman ang ibibigay ng Panginoon Jesus, panibagong habag na naman ang ibibigay niya sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon Jesus ay lagi lamang tayong lumapit sa atin, Panginoong Jesus. At kapag tayo ay mga anak na ng Diyos, may mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Kaya nga, di ba yung mga disciple, maghapon sila na nangisda. Pero wala silang mahuling isda. Pero nakita ni Jesus ang kanilang mga sitwasyon. Hindi nga sila nanalangin. Pero ang Panginoong Jesus ay nakatunghay sa kanila. At nung nakita nila na maghapon sila, magdamag sila, sabi ng Bible, magdamag sila na nagpagod. Pero sa magdamag na yun, wala daw silang nahuli kahit isang isda. Ay si Jesus Christ, alam ng Panginoong Jesus ang kanilang pagnagdadaanan. Kaya sabi ni Lord Jesus, pumalaot kayo at itapon nyo, ihagis nyo ang lambat. Ihagis nyo ang lambat para makahuli kayo. Sabi ni Peter, Panginoon, magdamag at magdamag na kaming nagpagod sa panguhuli ng isda, pero kahit isang isda, wala kaming nahuli. Pero ang sabi ni Peter, pero dahil sinabi mo, Lord, sa susunod ako, gagawin ko. Kaya nung inihagis ni Peter ang lambat, ang lambat ay halos maputol, halos ma-break sa dami ng isda na nahuli. Isipin mo nun, magdamag silang ng huli ng isda, wala silang nahuli. Pero dahil dumating ang Panginoon sa kanilang buhay, may nangyari sa kanilang buhay. Amen? Ganon din tayo, nung wala pa ang Panginoon sa atin, walang kabuluhan ang buhay natin. Pero nung dumating ang Panginoon sa ating buhay, nagkaroon na ng kabuluhan ng ating buhay. Kaya sina Peter, walang-wala silang mahuli. Pero dahil sinabi ng Panginoon, sinunod lamang nila ang salita ng Panginoon at doon sila nakakahuli ng maraming isda. Kaya ang gusto ng Panginoong Jesus, anuman ang sitwasyon natin, walang-wala man tayo. Tingin natin na mahirap ang sitwasyon natin. Sabi ng Panginoon, dahil sinabi ko, sumunod ko sa akin. Kaya kapag tayo sumunod sa kanyang salita, lumapit tayo kay Jesus at sinunod natin ang kanyang salita, bagamat mahirap gawin yan. At tayo tinetest ng Panginoon ang ating pananampalataya sa Kanya. Huwag tayong matigiling lumapit at sumunod sa Kanyang salita. At kung paano naranasan ni Peter at na maalagad nila ang maraming huling isda, ganun din may gagawin ng Panginoon sa atin. Hindi lang provision, kundi yung kalakasan, yung tagumpay, yung himala na hinihintay natin ay mangyayari sa ating mga buhay. Amen? Kasi nga si Jesus Christ ay may covenant sa atin. Hindi niya pwedeng sirain ang covenant na yun. At ang covenant na yun ay pinagtibay ng dugo ng Panginoong Jesus. So whatever situation natin, tandaan natin, we are the church. Tayong lahat ay mag-i-inherit ng kingdom of heaven. At ang gusto ng Panginoong Jesus, habang tayo ay naghihintay sa kaganapan ng pangako ng Diyos na kamakamta natin ang heaven, huwag tayong manghihinayang sumunod sa Diyos. Kasi kapag tayo sumunod sa Diyos, katulad ni Peter, Lord, magdamag kaming ng isda, wala kaming mahuli. Pero dahil sinabi mo, Lord, susunod ako sa iyo, mangyayari ang inaasahan natin sa Panginoong Jesus. Amen? Ang pagsunod natin sa Panginoong Jesus ay tinitingnan ng Diyos para tayo ay magtagumpay sa buhay din na ito. Hanggat tinintay natin ang kaligtasan, may pagkakalob sa atin ng God the Father through Jesus Christ, sumunod tayo sa Kanya at gamitan natin ang power and authority. Dahil tayo may kapangyarihan tinanggap natin. Amen? Tanda natin, the kingdom of God is in us. The kingdom of God is in us. At yung kingdom of heaven ay kakamta natin dahil sa atin ang Panginoong Jesus na ating tinanggap na Panginoong Jesus at tagapagligtas. Amen? So tayo, we praise the Lord for the kingdom of God. Sinasabi ng Panginoong Jesus, God the Father is pleased para ibigay niya ang kaharian niya sa atin. So, ang ating Diyos lamang ang key para ma-inherit natin ang kingdom of heaven. Jesus Christ is the key. Father God, maraming salamat po sa mga salita mo. Tunay, Panginoong Jesus, na kami nagpapasalamat dahil iniulat mo kami sa katotohanan na ito na ang Panginoong Jesus ang susi para kami makapasok sa langit. Salamat, Lord God, na kami po ay binigyan mo ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Yung mga takip ng kaaway na inilagay niya sa amin, Lord God, ito'y tinanggal mo at ang katotohanan ay nakita namin. At bilang mga anak mo, Father God, tulungan mo kaming lumapit sa iyo. Kami po ay tulungan mong sumunod sa iyo. Salamat sa kapangyarihan ng iyong salita dahil kami po ay taga-pagmana ng karin mo. Kami po ay taga-pagmana at kami po ay mananagumpay sa buhay na ito. Kaya tino-honor namin ang iyong mga salita. Tinatanggap ka namin, Panginoon Jesus.
At pinapasalamatan ka namin sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. We praise you and thank you, Father God, for the kingdom of heaven is for us and we belong to you alone, now and forever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise God. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. Oh, I believe in the name of Jesus. Praise you, Lord, in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified, you facing you. He descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. Yes, the Lord, that Jesus Christ is Lord. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. 3:10. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take it in. Try it, put me to the test. In Jesus' name,
Amen. Let's sing to the Lord, I thank God. And that's our offering to song. We will sing to the Lord and thanksgiving with all our heart. In Jesus' name, amen. Let's sing to the Lord and dance. Woo! We thank God. Let's dance. Wandering into the night, wanting a place to hide this very soul. This vagabonds, and I tried with all my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, and then I didn't know, he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Thank you, Lord Jesus. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My clouds are burning like ashes in the wind. So long to all your friends, burning and bitter now. You just can't tell them moving. No, you ain't welcome here. From now till I walk the streets of gold, I see how you save my soul. This wayward son never found his way back home. He picked me up, turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Lord Jesus. Yes, the Lord. We thank you, Lord Jesus, for all the blessings, protection. Hello, number one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, number one, I am free. I am free. I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. Hello, another one, I am free. I am free. Yes, I am free. He picked me up, he turned me